Alam mo yung nakakatawa dito? Alam ng Pilipino na mali ang political dynasty kahit na wala itong implementing rules and regulations. Alam ng mga Pilipino yung mga pangalang sabit sa flood control, and yet look at the top possible contenders for the 2028 mayor election. So with that, ano sa tingin nyo yung mangyayari doon sa next leaders ng bansa natin? The same corrupt politician would be ruling doon sa mga lugar, sa mga national position, just because what? I do not think that yung corruption starts from top to bottom. Because these leaders do not come from the heavens at bigla na lang nauupo, because the Filipino people need to elect these people for them to be able to have power in the first place. Ngayon, kung sa simpleng 500 lang, iboboto mo yung mga pangalan ng mga political or nasa political dynasty at yung mga sabit sa korupsyon, ano sa tingin nyo yung mangyayari? Tapos, the same people would actually say na walang pagbabago yung Pilipinas, na corrupt pa rin yung mga namumuno. Ano kasi itong ginagawa nyo? You are voting based on what? Based on popularity? Kung sino yung pinakamagaling magsayaw, kung sino yung pinakasikat, sino yung pinakagwapo. Kailan tayo matututo? The same names. Tapos, sasabihin nyo, sistema yung may problema. Sino ba yung gumagamit ng sistema na yon at nag-uupo sa mga corrupt government officials, sa mga political dynasty? Pilipino din. Hindi ba mas magandang ayusin muna yung pagpili natin ng leader? Because once na umayos yung pagpili natin ng leader, susunod na aayusin ng leader yung sistema na nirereklamo nyo, because the leader now represents the values of the Filipino people. But right now, yung values natin as a country, sabog, corrupt. Kaya ngayon, yung mga leader natin, of course, magiging corrupt din. Basic. This is Pinoy Extreme. Have a good day.